Hindi lang ito simpleng paglalakad. Bahagi ito ng isang matagal ng tradisyon tuwing Semana Santa. May sopas pala dito. Tinatawag kaya pala itong nagkakagulo eh. alay lakad. Mula sa salitang alay o offering at lakad o paglalakad. Ibig sabihin, isang sakripisyo na iniaalay sa Diyos. Ang alay lakad ay konektado sa tradisyon ng penitensya na nagsimula pa noong panahon ng mga Kastila. Layunin nito na gunitain ang paghihirap ni Jesus Christ, lalo na ang kanyang paglalakad habang pasan ang krus. Sa paglalakbay na ito, mapapansin ang iba't ibang uri ng deboto. May tahimik lang magdasal, may nagro-rosary at may mga nagsasagawa ng personal na sakripisyo bilang panata. Sa ibang bansa tulad ng Spain at Mexico, may mga katulad na pilgrimage rin. Ngunit sa Pilipinas, ito ay mas accessible dahil kahit sino ay maaaring sumali ng walang organisasyon. Habang tumatagal ang lakad, sinusubok ang tibay ng katawan. Ang ganitong uri ng paglalakad ay maaaring umabot ng maraming kilometro at magsunog ng malaking bilang ng calories. Kaya ito ay parehong spiritual at physical challenge. Habang papalapit sa destinasyon, mas dumarami ang mga naglalakad. Parang isang tahimik na prosesyon na iisa ang direksyon. Dito pala yung station. Maraming malapit sa deboto ang Guadalupe. naniniwala na mas mahirap ang sakripisyo, mas makabuluhan ang panata. May ilan na pinipiling maglakad ng walang pahinga o gumawa ng karagdagang penitensya. Sa huli, mahalaga pa rin ang kalusugan. Ang tunay na debosyon ay hindi kailangang ikapahamak ng katawan. Ang destinasyon ng alay lakad ay isang lugar na inspirasyon ng isang kilalang Marian apparition sa France noong 1858, kung saan maraming naniniwala na may kakayahang magpagaling at magbigay ng milagro. Hindi pa dito nagtatapos ang sakripisyo dahil may mga hakbang pa na kailangang akyatin at may ilang deboto na ginagawa ito bilang ultimate act of devotion. Grotto, Bawat hakbang Our Lady of may Grotto, kasamang dasal. sa San Jose del Sa Monte kabuuan, Bulacan. ang alay lakad ay hindi lang tradisyon, Ngayon ay Huwebes kundi Santo. kombinasyon ng kasaysayan, pananampalataya at personal na kwento. Hindi mo kailangang maging perpekto para sumali. Kailangan mo lang ng paniniwala at lakas ng loob para At magpatuloy. Greater Manila area. Dahil sa bawat hakbang, may kahulugan. Dito na tayo, papunta na tayo sa Pangarap Village. Nadaanan na natin yung Adeline Homes. Ito na yung Pangarap. Yan sa kanto na yan. Yung Pangarap.
na tayo sa panulukan ng Malaria Road at Quirino Highway, North Caloocan. Dulo ng MRT dito sa may Malaria, North Caloocan. Ito na yung dulong poste. Hanggang dito na lang. Wala pang nagagawa sa bandang sa Del Monte. Ito na tayo sa Quirino Highway, corner Sampaguita. Medyo nagkaroon na pala ng dito, may road widening. Kaya medyo lumapat na yung daanan. Nagkakaguluhan dun eh. Merong pinagkakaguluhan dito bantay. Tingnan natin yan. Check natin yan. Check natin. May presopas pala dito kaya pala nagkakagulo eh. Dito na tayo sa boundary ng North Caloocan at dito sa paglagpas ng tulay ay San Jose del Monte, Bulacan na. Dito ng San Jose del Monte, Bulacan at ng North Caloocan. Dito na tayo sa Sabano Park. Dito pa rin sa Quirino Highway. Dito naman sa San Jose del Monte, Bulacan. Parang lalong dumami yung establishmento dito ah. Sir ba kayo?
Sa Tungkumanga Road. No? Kaliwa na dito. Wala si Saadi. Malaki na. Tama ba ito yan? Kasi bakla. Sobrang daming tao. Yan o. Mga nakaano. Mga nakahiga. Yung iba kasi dyan talagang malalayo pa. Mga malalayo pa pinanggalingan yung mga yan.